Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, judgmental ka ba? Kahit na sabihin mo, hindi po, Father. Sino ba sa atin ang aamin na tayo'y mapanghusga? Wala. Pero sa totoo lang, kahit na ayaw natin aminin, merong mga sandali na kung saan nilalait natin ang iba, hinuhusgahan natin sila. Pero mga kapatid, hindi gaganda ang buhay mo kapag sinasabi mo pangit ang iba. Hindi bumabango ang buhay mo kapag alam mo ang bulok ng iba. Hindi ka nagiging mas mabuti at mas tama kung alam mo ang mali at kasalanan ng iba. Hindi mo kailangan maghusga sa buhay ng ibang tao. Ang kailangan mo, husgahan mo palagi ang iyong sarili. Suriin mo palagi ang iyong puso. Dahil bandang huli, ang husga ng Diyos, hindi naman ang ibang tao, unang-una kanyang huhusgahan. Ang tatanong ng Diyos sa'yo, anong ginawa mo? Mga kapatid, aminin natin, napakaraming beses na kung saan, imbes na bigyan natin ng pansin ang ating buhay, pilit nating pinakikialaman ang buhay ng iba. Kaya naman, tayo naging miserable, tayo'y naging malungkot, at naging mas magulo ang ating buhay. Aminin natin ang ating kasalanan, ang ating pagkukulang para minsan pa tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at 3 taon itong kinubkob. Nang ika-9 na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel.
Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya, "Talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta." Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno, at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Yaong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain. Bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod. Lasing kamit langong-lango sa alak na iyong dulot. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na hinahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang puwing na gatilan sa iyong mata. Paano masasabi sa iyong kapatid, 'Halika, alisin ko ang puwing mo'? Gayong gatilan ang nasa mata mo. Mapagimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatilan at sa gayoy makakakita ka ng mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen? Bakit hindi ba natin napapansin
ang ating sariling kapintasan. Bakit hindi natin nakikita ang sarili nating pagkakamali? Bakit nga hindi natin nakikita yung malaking troso sa ating mga mata? Pero agad nating napapansin yung maliit na puwing sa mata ng iba. Halimbawa po, bakit yung taong may bad breath, no? Hindi niya naaamoy yung mabaho niyang hininga. Ngayon nasa ilalim lang naman ng ilong niya yung baho. Di po ba? Bakit yung taong may putok o bad odor? Wala po akong pinariringgan, ha? Wala sanang ma-offend sa inyo. Pero kung sino yung merong putok at bad odor, bakit hindi niya naamoy yung kanyang maasim, masangsang na odor? Ngayon, pagkalapit-lapit din ng kanyang ilong sa kanyang kilikili. Hindi po ba? Bakit rin hindi nakikita ng may-ari ng bahay ang dumi, ang gulo ng kanyang silid? Araw-araw naman siya nakatira doon. Di po ba? Ang sagot, kasi nasanay na sila. Amen? Pero hindi ibig sabihin kapag nasanay ka na, wala nang problema. Di po ba? Sabi nga po nung doktor na kausap ko, Father, hindi naman po ibig sabihin wala kang nararamdaman, wala ka ng sakit. Dahil ang nakakatakot daw po, pinakadelikadong sakit ay yung hindi mo nararamdaman. Amen? At ganyan din po, ang pinakadelikado, nakakatakot ng kasalanan ay yung hindi nararamdaman ng iyong puso at ng iyong konsensya. Mga kapatid, kailangan po nating unawain. Hindi dahil wala tayong nakikitang masama sa ating sarili, ay wala na tayong ginagawang masama. Amen? Dahil walang tao ang perpekto. Amen? Hindi dahil wala tayong naiisip na kasalanan na ating ginawa, na hindi na tayo nagkakasala. Kaya tayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesukristo. Palagi nating suriin ang ating sarili. We should examine ourselves always. Anong sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? Bago mo alisin yung puwing ng mata ng iba, tingnan mo muna yung sarili mong mata kasi baka may malaki kang troso dyan sa iyong mata. Yang laki-laki, ba't di niya nakita? Yun nga ang problema, nasanay na siya. Kala niya, parte na ng mata niya yan. Kala niya, ordinaryo na yan. Madali lang po kasing makakita ng kapintasan sa iba kasi ang galing nating manghusga sa panlabas. Amen? Pero mag-ingat po tayo, mga kapatid, dahil hindi porket may nakikita kang mali sa isang tao, masama na ang taong yan. Di po ba? Hindi porket nakikita mo ang kanyang kabiguan, na alam mo na ang buong kwento ng kanyang buhay. Hindi porket nakikita mo ang kanyang pagkakamali, na nakikita mo na ang puso niya. Minsan kasi, isang pahina lang ng buhay ng tao yung nababasa natin. At pagkatapos akala natin, alam na natin yung buong libro. Hindi po ba? Hindi po natin alam yung mga gabi na iniiyakan ng taong yan. Hindi natin alam yung mga tahimik na laban na kanyang hinaharapan. Hindi po natin alam kung ilang beses na siyang nadapa pero bumangon muli. Hindi natin alam yung pananampalataya ng taong yan. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa paghuhusga. Baka yung hinuhusgahan mo, mas malapit pa sa Diyos kesa sa'yo. Amen? Hindi ibig sabihin, marami siyang utang. Irresponsable na ang taong yan. Maaring nagkautang yung tao kasi pinagamot niya yung anak niya. Di po ba? Hindi ibig sabihin, hiwalay siya sa kanyang asawa
na makasalanan na yung taong yan. Baka hindi mo alam siya talaga yung niloko, iniwan, sinaktan. Hindi ibig sabihin na nakasagot siya minsan, na wala na siyang galang, na wala na siyang respeto. Maaring ang tagal-tagal na nagtitiis ng taong yan, napuno na, kaya nga sumabog, kaya nga nakapagsalita ng hindi tama. Hindi ibig sabihin, nalulung na siya sa bisyo, na wala nang pag-asa na magbago ang taong yan. Tandaan niyo po, ang mga santo natin ngayon, dati silang makasalanan. Mga kapatid, may mga tao mukhang maayos sa labas, ngunit wasak ang kanilang puso. Meron naman mga tao mukhang ang gulo-gulo ng buhay nila, ngunit silang pinakamalapit sa Diyos. Kaya talagang kailangan nating mag-ingat sa ating paghuhusga. Kasi babalik sa'yo ang ginagawa mo. Amen? Si Jesus po ang nagsabi niyan. Yung paraan na paghuhusga mo sa iba ay siya ring magiging paraan ng paghuhusga sa'yo. Minsan kasi akala natin bumubuti tayo kapag hinuhusgahan natin ang iba. Pero hindi. Hindi ka bumubuti, hindi ka nagiging banal kapag pinipintas mo ang iba. Hindi nawawala yung kasalanan mo dahil alam mo lang yung kasalanan ng iba. Hindi. I think this is a very important lesson that we must remember. Nobody has become good because they have judged others. Amen? And judging has never removed or forgiven our sins. Husgahan mo man ang husgahan ng iba, hatulan mo man ang hatulan ng iba, nananatili ka pa ring makasalanan. Amen? Minsan kasi, merong mga tao naghuhusga kasi gusto nilang makontrol ang iba. Di po ba? Pansinin nyo yan. Ang mga judgmental, ang mga pinaka-insecure na tao. Amen? Pero kailangan din po nating matandaan, hindi ka gumaganda dahil sinabihan mo ang iba na pangit sila. Hindi ka pumapayat dahil nakita mo ang iba mas mataba kaysa sa'yo. Amen? Hindi ka tumatalino kapag nagko-comment ka sa social media, bobo, tanga! Hindi po. Judging does not make you better. Rather, judging makes you bitter. Amen? Kung maghuhusga ka, umpisan mo sa iyong sarili. At kung maghuhusga ka, sana ito ay para sa iyong ikabubuti at ikapagbabanal. Again, my dear friends, judge only to improve yourself. Judge only if it will make you closer to God. Anything more than that is a sin already. Sabi nga po ni Mother Teresa, baka nakalimutan niyo, when you judge, you don't have time to love. Pero napakaganda din po, no? Baliktarin natin yung sinabi ni Mother Teresa. When you love, you won't have time to judge. Bakit po ba tayo pinanganak dito sa mundo? Hindi po para manghusga. Tayo'y nandito sa mundo, ang dahilan ng buhay mo ay para mahalin ka ng Diyos at para magmahal ka sa ibang tao. Paano ka makakapagmahal? Kapatid, kasi una kang nakatanggap ng pagmamahal sa Diyos. Ang mga taong naghuhusga, nakalimutan nila na sila'y mahal na mahal ng Diyos kahit na marami silang kasalanan, kahit na marami silang pagkakamali, kahit na marami silang kapintasan. The root cause of being judgmental is forgetfulness. We have forgotten that God loves us despite of our sins, despite of our imperfections. We judge because we think we are perfect. Amen? If you won't love, you will judge.
If you will judge, you will sin. And if you sin, you will turn your life into a misery rather than a blessing. Bawasan po natin ang paghuhusga para mabawasan naman yung daladala ng iyong puso at kaluluwa. Judging hasn't made anyone joyful and peaceful. Wala po ang nagiging masaya at payapa sa paghuhusga. Oo, maaring panandalian. Naramdaman mo, sumaya ka kasi feeling mo mas mabuti ka kaysa sa iba. Pero tandaan niyo po, katagalan at kalaunan, hindi ka mabibigyan ng galak at kapayapaan ng paghuhusga. Dahil ang mga mapanghusga, nakakainis. Hindi po ba? Kapag naghuhusga ka, lumalayo ka sa Diyos. Kapag naghuhusga ka, hindi gumaganda ang iyong paningin sa buhay. Hari nawa, tigit po sa paghuhusga, sana umunawa tayo. Itong mas magandang gawin natin sa ating buhay. Let us be compassionate. Let us understand more than judging others. Dahil kapag umuunawa ka, nakakamukha mong puso ni Kristo. At kapag nasa iyo ang puso ni Kristo, ang mga araw mo ay magiging payapa at mas pinagpala ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway, laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin, mithiin, papahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin.
Sa lulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, kinalulugon mo sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat. At sa pamagitan niya'y aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niyang sarili ng kami magkasundo mo. Kaya naman iyong dinarangal siya at na iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang apunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangidapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Hindi dahil wala kang nakikitang kapintasan sa iyong sarili, wala kang naiisip na kasalanan, na wala kang ang kapintasan, na wala kang pagkakamali, na wala kang nagagawang kasalanan. Kailangan nating suriin araw-araw ang ating sarili. Napakaganda ng sabi ng isang santo, hindi po ako nagkakamali. It was Saint Francis de Sales who said, "Be gentle in judging others, but always be strict in judging yourself." Maging maunawain ka, maging mahabagin ka, maging mabait ka sa iba. Pero pagdating sa iyong sarili, maging stricto ka. Ang paghuhusga ay hindi para sa iba, yan ay para sa iyo, para mas bumuti ka. When you judge others, you do not become better. You become bitter. At pag mapait ang iyong puso, hindi yan puso na kamuka ni Jesus. Kaya magandang pagnilayan, magandang itanong sa ating sarili.
Sino bang madalas sa aking hinuhusgahan? Sino ba ang madalas kong nilalait? Because your life will never be filled with joy, peace, and blessings when you always judge others, condemn others. Gusto mo maging magaan, maging masaya ang iyong buhay? Bitawan mo ang paghuhusga. At suriin mo palagi, ano bang iyong pagkakamali? Hingin mo yan ng tawad sa Diyos. At diyan magbubukas ang langit para ikaw ay basbasan araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.